ka-viewers! Guten Morgen! Kumusta kayo dyan? Here we go again. Andito tayo ulit sa ating tinatalakay na topic tungkol sa formal obligation sa inyong ina-applyang marriage visa application or either family reunion visa. Today magbibigay na naman ako ng mga tips and more information para makatulong sa inyong pag-a-apply at paghahanda kung ano nga ba ang pwede nyong gawin para makakuha kayo ng magandang record doon sa inyong formal obligation and of course para maaprubahan ang inyong visa na ina-applyan sa German Embassy of Manila and of course sa Ausländerbehörde. But before we proceed to our topic mga ka-viewers, shout out ko muna pala dito kay Eldon TV. Please mga ka-viewers, tanging hiling ko at sa mga gusto pang magpadami ng kanilang mga tauhan dyan, ilagay ko na lang ang kanyang link sa comment section. Please kindly click the link and of course, panuorin ang kanyang videos. Huwag din kalimutang mag-likes, subscribe na rin sa kanyang channel and of course, share na rin sa inyong mga kaibigan para makatulong din para sa kanya. So, mga ka-viewers, suportahan natin si Eldon TV and of course, ito din si Mr. Kasobsob Channel. Ayun, suportahan natin itong mga ka-small YouTubers natin at sabay nating palalaguin ang ating mga channel. So, mga ka-viewers, check nyo lang yung link sa baba. Ilalagay ko na lang yung link. So, mga ka-viewers, mag-iwan lang kayo ng marka sa kanyang comment section at siya na ang bahalang magbalik ng regalo sa inyong tahanan. Okay, back to our topic na mga ka-viewers dito sa ating tinatalakay na formal obligation. Today's yung topic natin ay tungkol naman sa mga nangungupahan. Ito yung mga nagre-rent ng apartment doon sa Germany o ito yung mga kanilang German fiancé na nangungupahan o nagre-rent ng apartment sa Germany. Bago muna ako magsimula mga ka-viewers, nais ko ulit i-remind ang mga sumusunod. Kailangan si German fiancé mo ay merong minimum wage of 1,200 wage salary per month plus proof of economy. Pero, paano nga ba doon sa proof of economy kung yung iyong German fiancé ay nagre-rent lang ng apartment? So, ito yung kadalasan na tinatanong na nakakabahala at maraming pag-aalinlangan at maraming katanungan kung may posibilidad ba kaya na maaprubahan ang kanilang visa dahil yung kanyang German fiancé o yung nagpipetisyon sa kanya ay nagre-rent lang ng apartment. Huwag kayong mag-alala. Titingnan natin kung meron ang inyong German fiancé. Tutok lamang sa video ito hanggang huli at don't miss it. And of course, huwag na rin kalimutan na mag-take note, isulat ang lahat ng mga requirements sa isang papel at kayo na mag-explain sa inyong German fiancé. First of all, na mga requirements mga ka-viewers ko kapag nangungupahan si fiancé mo sa Germany, kailangan ni German fiancé mo na mayroon siyang full-time job. Kailangan niya talaga na meron siyang full-time job kasi ang minimum wage na kakailanganin ng German ng Ausländerbehörde o yung ating formal obligation na nag-i-in-charge doon ay meron silang minimum wage of 1,200 per month salary. Kailangan meron talaga yon si fiancé mo kapag nangungupahan lang siya. So, it means na kapag nangungupahan lang siya, kailangan niya ng full-time job. Kailangan niya talaga ng full-time job. Kasi kapag full-time job, may possibilities na malaki ang sahod niya at kayang-kaya niyang bayaran ang inuupahang bahay. What if kapag nagre-rent lang ng apartment si German fiancé mo at ang trabaho ay part-time job? So, kapag part-time job naman mga ka-viewers, medyo tagilid tayo dyan. Medyo mag-aalinlangan yan si formal obligation na magbigay ng kanyang magandang record. Kasi isipin naman ninyo mga ka-viewers, kapag part-time job lang ang trabaho ng inyong
German fiancé, paano niya mababayaran ang inuupahang bahay? Kasi ang mahal-mahal ng inuupahang bahay. Depende sa inuupahang bahay, merong 500 euro per month, 700 euro per month, 1,000 euro per month, and more as 1,000 euro per month. So, kapag nagre-rent lang ng apartment si fiancé mo, kailangan niya talaga meron siyang full-time job. Hindi pwede na part-time job lang. Pangatlong tanong, mga ka-viewers, paano kung part-time job lang ang trabaho ni Mr. mo at dalawa ang kanyang trabaho pero part-time job? No, 'di ba? So, kung dalawa ang kanyang trabaho at halos part-time job 'yun, okay din naman 'yun sa Ausländerbehörde na dalawa ang kanyang trabaho pero part-time job 'yun. Parang ina-analyze na rin, parang na-undo na rin siya sa sinasabi nating full-time job. Ang pagkakaiba lang ay part-time job lang siya dahil 4 hours lang pero dalawa ang kanyang trabaho. So, qualified din yun na masabi siyang full-time job kahit na sabihin na natin na part-time job lang ang trabaho niya pero dalawa ang kanyang trabaho. So it means na sa isang araw kahit part-time job yun ay kailangan sa isang araw dalawa ang kanyang trabaho. So maybe nagtatrabaho siya sa umaga 4 hours and then nagtatrabaho siya sa gabi. So okay din yun, walang problema doon sa kanyang trabaho kapag ganon. So next mga ka-viewers na tinatalakay natin is kailangan merong ipon. Kailangan merong ipon si fiancé nyo na magpapatunay na kaya kanyang buhayin. Aside doon na nagtatrabaho siya, meron siyang full-time job, kailangan niya pa din na meron siyang ipon talaga. So, yung ipon na yon, of course, alam nyo na. Tapos, ipapakita niya yung mga resibo doon na meron siyang ipon. Kailangan meron talaga siya nun. Next is, ito yung mga internet, as what I have said before sa mga videos ko. Kailangan yung mga internet na yon, internet bill, water bill, electric bill, kailangan meron siya nun na binabayaran niya talaga, na siya talaga mismo ang nagbabayad, na yung iyong German fiancé talaga ang nagbabayad ng mga internet bill na yon, electric bill na yon, at saka water bill. Dapat siya mismo ang nagbabayad nun at hindi yung iba. So, it is also a big points para mapatunayan niya na kahit nagre-rent lang siya, pero siya ang nagbabayad ng mga bills na yon, and aside of that, meron pa siyang ipon. Food expenses. So, sa mga pagkain naman, i-explain na din siguro, i-explain na rin doon ni fiancé mo kung magkano yung kanyang budget sa isang linggo, magkano yung kanyang sa isang buwan. I-explain niya doon kung magkano yon yung ginagastos niya sa kanyang sariling pagkain. So, kahit wala ng resibo at i-explain niya na lang doon na ganito siya yung nagpo-provide ng kanyang pagkain. And then, of course, ito yung mga insurance as well I have said before, mga ka-viewers, 'di ba? Dito naman sa Germany, yung auto insurance o ito yung Autoversicherung o yung car insurance sa atin, dapat kung may sariling auto si fiancé mo, ipakita niya yung mga insurance na yun, na may binabayaran siyang insurance. I think lahat naman ng mga German dito merong auto insurance kasi very important talaga yun dito. Pero kapag wala namang auto ang inyong fiancé, okay lang, wala naman siyang ipapakitang insurance kasi wala naman siyang autos. Dito sa Germany, uso din naman yung transportation. Usually, yung mga transportation dito, ito yung mga ito yung mga train, meron ditong U-Bahn-Straße, lahat-lahat ng mga train, meron dito, maganda dito. Kapag available lang sa kanilang lugar, kasi meron ditong
meron ditong lugar na walang train. Usually yung mga walang train siguro na medyo malapit sa tinatawag nila na, anong tawag doon? Mountain sides ba yun? Mountains. Yung sa mga dwarf, ganyan. Sa mga dwarf or ito yung mga village, doon, medyo wala yatang train. Yung train kasi parang ang alam ko lang is kapag nasa city ka. Next mga ka-viewers, ito yung AOK Versicherung or yung health insurance. So, kailangan meron si fiancé mo nito ng health insurance. And I know na lahat ng mga German dito ay meron talagang health insurance kasi very important na lahat ng mga tao dito ay merong health insurance. So, kailangan meron siya nun and of course, kailangan niya lang ipasa o i-print ang kanyang health insurance. Okay, family insurance. Okay, ito yung mga family insurance, optional din naman ito. Kapag merong health insurance si fiancé mo, ipasa niya na kasi pampadagdag points din naman yun. Kung wala, okay lang. Next, mga ka-viewers, ito yung alliance insurance o yung kanilang lawyer insurance. So, I guess naman sa mga fiancé nyo, meron talaga yan silang lawyer insurance or etong lawyer insurance na to, kabilang ito sa private Versicherung. So, ito yung mga private Versicherung, no, diba? So, kapag meron itong si fiancé nyo, isubmit niya na rin. As what I have said sa mga previous na videos ko about sa formal obligation, lahat ng mga insurance na meron ang inyong fiancé, ipakita na para pampadagdag points na yung ibig sabihin ay kaya naman niya palang bayaran sa isang buwan na yun kahit siya ay nangungupahan lang ng bahay. So, there it has no problem kahit nangungupahan siya ng bahay, importante na binabayaran niya ang mga insurance na yon. At of course, savings kapag meron. And of course, yung iba't iba pa. Next is tax. Kapag nagbabayad ng tax si fiancé mo, of course, sa mga full-time job, I guess nagbabayad yan sila ng tax, lalo-lalo na siguro yung mga single na mga German, di ba? Or I think sabihin na natin kapag single si fiancé mo, nagbabayad yan sila ng tax, and I guess medyo may kalakihan yung kanilang binabayarang tax sa Germany. So, ito parang ang pagkakaalam ko lang sa tax, kapag may full-time job ka, nagbabayad ka talaga ng tax. Kasi dito naman may balido, parang meron din silang minimum wage na kung saan kapag naabot mo yung sahod mo na ganito ay qualified ka magbayad ng tax doon sa Germany. Pero kapag below minimum wage naman, hindi ka pwede. Kapag below minimum wage ka, hindi ka pwedeng magbayad ng tax kasi kulang pa yan yung sinasahod mo sa pangangailangan mo. Yun ang ibig sabihin. Pero kapag nagbabayad ka ng tax, mas maganda yun. At saka maganda dito kasi yung tax dito ay merong return. Yun lang yung pagkakaalam ko. At saka soon, maybe pag tumagal pa ako dito, marami pa ako mga kaalaman tungkol sa mga ganyang-ganyang bagay. So, kung gusto nyo pang malaman mga ka-viewers, always stay tuned in my channel dahil ibibigay ko ang aking kaalaman sa inyong lahat para meron tayong malawakang kaalaman din, di ba? Okay, next na mga requirements. Private insurance, so ito yung private insurance or Lebensversicherung. Kapag yung inyong fiancé ay merong Lebensversicherung, kailangan niya ring i-provide yun, ipakita na sa Ausländerbehörde at sa kanyang formal obligation na meron siyang Lebensversicherung o ito yung private insurance or any kind of or ano pa yung mga
private insurance, lahat ng mga private insurance na yon kailangan niyang i-submit. So, mga ka-viewers, kayo na po mag-explain kung anong ibig kong sabihin. Sabihin nyo lang na kailangan niyang i-submit kung meron siyang Lebensversicherung o the privat Versicherung. Okay? Kasi, sabihin nyo lang na kailangan niya yung i-provide kapag meron siya para pampadagdag points na rin sa kanyang ina-apply formal obligation, kasi ang inyong German fiancé ang siyang mag-a-apply ng formal obligation para sa iyo. At ikaw naman na nag-a-apply ng marriage visa doon sa Pilipinas, yun naman yung ipapakita mo sa German Embassy of Manila. So, ibig sabihin kayong dalawa ang nagtutulungan dito, hindi lang ikaw, kundi kayong dalawa. Next mga ka-viewers, ari-arian o ito yung tinatawag natin na properties. So, itong mga properties na to, like what I always say sa mga previous na vlogs ko, paulit-ulit ako dito, 'di ba? Pero okay lang. Kailangan kapag ito optional lang naman ito ha, optional lang naman ito. Pero kapag meron talaga kayo neto tulad ng business, halimbawa negosyo. So, ang negosyo isa na rin makakapagbigay ng points at saka credibility or capability na ang inyong German fiancé ay may negosyo. At kaya, ibig sabihin nun na kapag meron siyang negosyo, ibig sabihin nun kaya kanyang buhayin kasi meron siyang negosyo. At ang negosyo na yun, kapag sa kanya talaga, ito yung tinatawag nila na self-ständig dito sa Germany. At kapag self-ständig siya, at kahit na nangungupahan siya, it's a really big point, isang malaking tulong para sa iyo yun na para makuha kanya dito para makuha kanya dyan sa Pilipinas at dito kayo tumira sa Germany. It's a very important na meron siyang mga ganyan. Pero kapag wala naman siyang negosyo, okay lang. Ano pa ba? Okay din naman kung wala kayong negosyo. Importante na meron si German fiancé mo ng full-time job. Meron siyang ipon, no, 'di ba? Tapos may binabaya siya yung nagbabayad ng mga internet, electric, water bill, mga tax, mga insurance, at saka yung mga food niya. So, sa properties, mga ka-viewers, optional lang yon, okay? Pero kapag meron 100% okay kayo dyan, okay na okay kayo dyan. Next mga ka-viewers is yung company work. Ito, yung sa company work again, yung sinasabi ko kanina na kailangan ni fiancé mo ng full-time job kapag siya ay nangungupahan lang. It's a very important na meron siyang trabaho. So, anong pwede niyang gawin? Kailangan niya lang humingi ng confirmation doon sa kanyang kumpanya na siya ay nagtatrabaho doon sa company na sinasabi niya, kasi hahanap-hanapan talaga siya ng Ausländerbehörde ng kanyang company confirmation at yun ang isa-submit niya. Next mga ka-viewers, kapag si fiancé mo ay may mamanahin na galing sa kanyang magulang, ito ay optional lamang. Kapag meron, okay, pero pag wala, okay lang din naman. So, 'di ba? Kapag meron, so ipakita nyo na yung mga papeles, kung anong dapat ipakita. Of course, alam nyo na yung sinasabi ko, titulo, papel, o ano man yan, ipakita na later on, meron din namang matatanggap si fiancé mo na galing sa kanyang magulang, 'di ba? So, take note mga ka-viewers, yung ating tinatalakay today is tungkol sa mga nangungupahan lamang, okay? Kung ano ang pwede niyang i-submit, ano nga ba ang kanyang kailangang i-prepared, no, 'di ba? Sa Ausländerbehörde kasi very important talaga 'to. Next mga ka-viewers, kapag divorce ang inyong fiancé, of course hinahanapan talaga ni Ausländerbehörde ng divorce papers, 'di ba? So hinahanapan talaga yan ni Ausländerbehörde at kailangan ipasa ni fiancé mo ang kanyang divorce papers na nagpapatunay na siya ay divorce, 'di ba? So doon makikita kung ilan ang anak niya, ilan ang nagiging asawa niya.
So, pero kung wala namang masyadong tanong, ang tips ko lagi sa mga nag-a-apply ng formal obligation at kayo na rin ang magsabi sa inyong fiancé na ah, wag na masyadong mag-open up kung anong meron about sa kanyang divorce, no, 'di ba? Kung sinasabi lang naman na kailangan niya ng papel ng divorce, so pakita na lang yung divorce papers. So yun lang yun. I-check lang naman nila kung divorce na ba to o single ba to or married ba to. So mga ganyan-ganyan ba. So next mga ka-viewers, ito yung mga pera padala. Okay. So of course mga ka-viewers, sabihin na natin na nagpapadala din naman kahit papano siguro ang inyong fiancé at kailangan ni fiancé mo na ipakita din yon sa Auslan Taberhardy ang mga pinapadala niyang pera through the receipt. Lahat ng resibo na yon kailangan niyang ipakita doon sa may Auslan Taberhardy o sa nag-i-in-charge ng iyong formal obligation na nagpapatunay na kahit papano kaya ka naman pala niya provide ang lahat ng mga kakailanganin mo dahil andito ka pa lamang sa Pilipinas ay pinapadalahan ka na ng iyong pangangailangan. So, kailangan lahat ng meron, 'di ba? Ipakita na kasi very important talaga na maaprubahan ang iyong formal obligation. Kasi kapag bumagsak ka doon sa iyong formal obligation, 100% babagsak ka rin sa in-applyan mong marriage visa. So, mga ka-viewers, hanggang dito na lang ang aking videos and I hope in these videos may natutunan na naman kayong bagong kaalaman sa akin at of course mga ka-viewers, as what I have said again, i-remind ko lagi kayo na kapag yung fiancé mo ay nangungupahan lang ng bahay doon sa Germany, 'di ba? Kailangan niya ng full-time job. Kapag part-time job lang talaga ang kanyang trabaho, 100% hindi maaaprubahan ang iyong visang ina-applyan dahil may posibilidad na ang iyong magiging resulta sa iyong visa ay magiging lack of economy. So, may time pa kayo mga ka-viewers para ayusin ang inyong application at ano ang paghandaan ni fiancé mo pagdating sa requirements na kanyang paghahandaan doon sa Auslan Taberhardy sa nag-i-in-charge ng iyong formal obligation. So, as what I have remind you again, kapag nangungupahan ng si German fiancé mo ng bahay, kailangan niya ng full-time job, ipon, at saka kapag meron siyang negosyo or either whatever pa yan, substanding ang tinatawag doon, mas maigi. So, lahat ng yon, lahat ng sinabi ko, kailangan meron yung fiancé nyo. So, hanggang dito na lang yung aking videos. Sa susunod na pagkikita natin, aalamin naman natin kung ano-ano pa ang step by step na dapat gawin ng inyong German fiancé dito sa Germany. So, see you for my next vlog at sa muli nating pagkikita. Tschüss!